Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito ako sa inyong harapan upang italakay sa inyo ang good manufacturing practices. Ang good manufacturing practices ay may tatlong objectives. First is define, describe, and explain the requirement of GMP. Ibig sabihin, i-define ko po, i-explain, tsaka i-describe ko po anong ibig sabihin ng GMP. Tsaka pangalawa, application of this program in their respective work assignment. Ibig sabihin, kung na-apply ba ito ang GMP sa ating mga kanya-kanyang work assignments. Number 3, be able to pass the learning evaluation. Ibig sabihin po, pagkatapos ng lahat ng diskusyon ay dapat na ipasa nyo ang evaluation ng GMP. Ano ang ibig sabihin ng GMP? Ang GMP are set of sanitation guidelines for the food handlers for the physical processing operation in the food processing plant establishment. Ibig sabihin po sa sanitation guidelines is yung pong malinis yung uniforms, yung kuko, tsaka yung physical natin hygiene, personal hygiene. And next is a quality assurance system that is composed of manufacturing and quality control procedure. Ang GMP po ay mayroong 8 categories. First is personnel. Personnel is proper wearing of working uniforms including washing requirement. So, ibig sabihin po sa personnel is yung tamang pagsuot ng uniform at saka yung bagong laba, hindi yung madumi. Example, papasok ka sa production na madumi po yung uniform nyo. Hindi po yun pwede. So, mabibigyan ka ng GMP ticket niyan. And then, GMP practices behavior sa do's and don'ts. Ibig sabihin po yung mga tama at hindi dapat sa loob ng production. I-explain po sa inyo kung ano po yung mga bawal at hindi bawal sa loob ng production. At saka yung proper hygiene po. Proper hygiene and grooming. So, sa proper hygiene and grooming, dapat po papasok tayo ng malinis yung kuko, nakaligo, tapos nakapagupit ng buhok. Tsaka yung sa babae naman po is naka-ponytail. Sa disease control. Sa disease control po, dapat tayo ay papasok na walang sugat o anong sakit na makahawa ng ating produkto. For halimbawa po, is yung ingrown. Kung may nana na po yung ingrown nyo, is hindi po talaga pwede kasi open wounds siya. So, cross-contamination siya sa ating food. So, bawal po yun na ipapasok natin sa loob ng production. Tapos, yung hand washing procedure. Dapat, mag-hand washing procedure po tayo. Meron tayong 20 seconds o para matagalan po talaga, pwede tayong kumanta ng happy birthday or anong kanta na mas prefer nyo. Other policies po is no eating policy at saka gloves. So, ibig sabihin ng no eating policy is hindi tayo pwedeng kumain sa loob ng planta at kung saan-saan natin ilalagay ang mga pagkain. Example, sa lunchtime natin, hindi tayo pwede doon kumain sa loob ng production. Doon tayo sa cafeteria or kaya sa pantry. And then doon sa gloves naman natin, kung gumagamit tayo ng gloves sa ating production o sa ating product, dapat po pagkatapos natin gumamit, ilagay natin sa proper disposal. Ano po yung proper disposal? Yung mga dapat lagayan ng mga basura. Tsaka hindi saan-saan natin ilalagay ito sa loob ng production. And then, employee facilities and proper usage. Example, toilet, canteen, at saka lockers. Sa toilet po, is hindi tayo pwedeng pumasok kung tayo ay naka-complete PPE. Dapat tayo ay papasok na without gloves, without hairnet, at saka without din ng ating face mask at saka apron. Dapat tayo po ay papasok ng toilet is meron po tayong sa t-shirt lang tsaka pants. At tapos din po sa canteen, hindi tayo dapat umalis doon ng hindi pa malinis yung kinakainan natin. Dapat clean as you go. And then sa lockers po, bawal din tayo doon magtambay o kaya makipagchismisan sa kapwa workers natin. Dapat gagawin lang nating sa lockers is yung magbibihis lang tayo tsaka maglagay ng mga gamit natin na bawal sa loob ng planta. Next is kung paano na proper wearing of complete uniform. Dapat nakaayos po yung hairnet, face mask, tsaka yung sleeve,
ang apron natin, tsaka white pants. Tapos sa socks, dapat is white socks po talaga siya. At yung white shoes natin, dapat is clean din po siya.